Okay mga kamatsas, ito po ang ating laro sa Rapid. Marami nag-request sa atin ng Rapid naman. At kalaban natin taga China at sana po ay maabot na natin ng 2500 rating kasi mahirap maka 2500 eh. Ang laro namin ay King's Indian Classical. Yan po no. Tingnan natin kung gaano ka highly theoretical ang kalaro natin. Ayun, knight E1 variation siya. So A5 tayo. Magka-knight D7, yan ang madalas na ginagawa dito eh, sabay knight C5 mamaya. F5. So as usual po, no, gagawin ko, ilak ko muna yung C5. Pero ang alam ko mag-A3, B4 din yan. Pero kailangan kong gumawa ng G5, H5 kagaya ng ginagawa ni Kasparov. At maka-atake tayo sa G4. Yan, si Kasparov talaga lodi ko rito pagdating sa King's Indian. Kasi nakinalakihan natin, Kasparov times tayo eh. Yan ang kinalakihan ko eh. 90s up to 2000, Kasparov talaga eh. Kaya kung mapapansin nyo po lahat ng depensa ko, Sicilian, King's Indian, ayan. Benko, mga Kasparov, ano yan eh, defense yan against D4. O nakikigaya lang naman, hindi naman hawig na hawig. Ayan, siguro nag-iisip siya ng A3, B4 dito kung paano siya makaka-atake sa queen side. A3. Tapos G5 naman ako. Okay, B4. H5. Knight G6. Sige. Kasi paunahan talaga to mga kamatsas. Karera to eh. Karera ng atake to. Kailangan maka H5 din ako, G4. Siya naman, kailangan magmadali sa queen side. Yan din ang kailangang assignment niya dito. Yan o, nagmamadali din siya oh. May lakad talaga. Nagmamadali din talaga siya. Takes. Dito tayo. Para kung atakihin man ito, may rook F7 na ako. Nagmamadali din si George. Naging George na. So rapid time control po ito, hindi masyadong mabilisan. Kailangan din talaga ng quality ng tira dito. Ang purpose ng knight F6 ko para maka-rook F7 ako kasi aatakihin niya yan eh. Yan ang potential na ginagawa dyan. Kaya rook F7 ako tapos immediately kung maaalangan yung D6 ko, magbi-bishop F8 ako. Yan, isa yan sa mga ideas na in-apply ni Kasparov noon. Pero kailangan maka G4, maka H5 G4 ako. Yan talaga. Tapos mag-sacrifice ako ng G3. Yun, kumapture na siya. Capture. Dalawa ang dapat bantayan ko dito. Yung C7 square saka yung B6 ko. Yan ang madalas na inaatake dyan mga kamatyas. Kaya kailangan maging handa ako dito. Yan, nag-iisip siya ng paraan kung paano siya makaka-atake ng mabilis. Ang play ng black dito, mag-H5 G4 yan. Sabay G3 sacrifice. Tapos H4 knight H5. Yun ang sinasabi ko. Pupunta siya dito para ma-atake niya yung B6 ko especially. Takihin niya yung B6 ko. Atakihin niya yung B6 ko. Parang mas mabilis yung atake niya. Pero kailangan magmadali din ako. Sige, kainin ko na yan.
Kainin ko yung Torre. Tapos G4 na ako. Babagsak ba to? Feeling ko gusto ko na siya ibigay eh. Sige, bigay ko na yan. Mag-G3 ako immediately kailangan. Gusto ko pa sana mag-rook F7, bishop F8 kaso parang nababagalan ako mga kamatsas. No? Ayun no, pang-atake na siya kagad dito. So dito tayo. Kainin niya to. Oh. Sige, G3 na ako. Kailangan ko na siyang guluhin dyan. Kakapture siya dito, capture ako doon. Ayan. So capture muna ako doon. Ko-close niya kasi yan eh. King H1 yan siguro. Dito tayo. As much as possible, kailangan ko nang mag-create ng atake dito mga kamatsas. Ng mga play. Knight H5, Knight G3. Yan ang mga ideal na gusto kong mangyari sana. Indian, Chinese, malalakas yan mga kamatsas. Kaya hindi biro. Kailangan talagang maganda tumbukan natin dito. Yan ang kagandahan ng rapid kasi nakakapag-isip ng medyo matagal, malalim. May lalim pag rapid eh. O kaya ginagamit ng kalaro natin yung kalaban, yung ano eh, yung time eh. Ayan, atake dito sa D6. Paano ako tatakbo dito? Rook F7 muna ako. Di pwede, ka-capture, diretso. Takes dito. Di pwede. Knight H5. Or Knight H4. Capture, takbo ko doon. Yes, Knight H4 ang tira. Immediately, kailangan gawin ko na yan. Kailangan ko nang gawin yan. Actually, may nakikita akong tactical blows dito. Knight takes G2, Queen G6, check. Tapos Bishop H3. Yun ang nakikita ko po dito na pwedeng maipanggulo sa position na to. Yan. Okay, pinagkakainay yung mga pawns natin. Possible, babagsak din to. Sa kanya nan lahat yan. Importante, maka-atake tayo sa king side. Kahawig ng isa sa mga naging laro ni Kasparov nung araw, mga kamatsas. Makahawig man lang, malaking bagay na. Kaysa naman sa wala. Ayan. Gusto ko kasi mapaabot ng 2,500 yung rapid ko eh. Pero mahirap talaga. Pag rapid po kasi mahirap magpataas ang rating. Blitz bullet, ang bilis lang yan eh. Ups and down lang yan eh. Pero yung rapid, matagal yan eh. Matagal siyang maipon eh. Yung rating niya. Okay. Lamang tayo sa oras. At napapaisip ng todo rito ang kalaro natin. Isa po sa nakikita ko dito, kung magbi-bishop F2 siya, parang interesting yung knight takes G2. Tinuluyan pa rin. Tinuluyan pa rin talaga. Okay. Aha. Parang naiintriga ako sa bishop H3. Pwede pa yon. Kakapture siya dito eh. No? Hindi pwede. Kulang. Nakathreat pa kasi yung queen eh. Naka-threat pa kasi yung queen. So, no choice tayo. No choice tayo but to play Queen G6.
threatening matchas. Okay? So mukhang talagang plakadong-plakado niya yung plano na yun. So isa po sa nakikita ko dito is to play bishop to h3. Kaso mag rook bishop f1 lang siya. Obligado yun. Bishop f1. Check. Bishop h3. Hindi niya pwedeng capturein yun. May matcha sa g1 eh. Bishop f1 talaga tira dun. So bishop h3 muna ako para maiiwas ko muna yung bishop ko. Sayang yan eh. Bishop h3. Teka muna, baka mayroon pang mga naalala ko yung sinabi ni Lasker eh. Find the brilliant one. Pag nakakita ka pa ng mas tama. Ay. Parang pwede rin to mga kamatsas no direct. Parang naiintriga ako dito. Pag kinapture to, check ako doon, capture, sabay queen h5. Parang pwede rin. Kasi idea is, alisin ko yung knight, may matchas doon. Oh! Parang pwede rin ano? Knight h5, immediately. Parang pwede eh. So may threat ako dito kagad eh. Pag kumapture siya dyan, check ako doon, capture, queen h5. Nabot na tayo sa oras. Knight h5, knight g3. Double check, triple check. Takes, check, doon, queen h5. Gamit ako ng oras mga kamatyas ha. Pasensya na po. Knight h5, knight takes c8. Check doon. Feeling ko knight h5 talaga ang tira mga kamatyas. Knight h5. Knight h5. Knight h5. May nakikita akong queen e7 naman. Lah, may queen e7. Bishop dito, knight takes. Wala, dito na lang ako. Grabe, hirap. Andiyan na lahat. So, threat ko to. Sumama pa siya sa oras. Wala, bigat ng position eh. So, check ako doon. Idea ko, check doon, kain yun. Oo. So, nakahang pa to. Feeling ko tama na rin to.
Whew. Nandiyan na lahat ang mga pyesa. Sinabay na, grabe. Isinabay na. Check doon. Check ulit. Akong oras. Kain, check. Sige nga, ito. Ito tayo. Kain ko dito, magiging G1 lang siya. Feeling ko andito na talaga. King G1. Night takes ako dito. Feeling ko andito na eh. Feeling ko lang pero hindi ko sure na 100%. Parang King G1. Knight takes F3 ako. Capture, check, matchas. Pag dito kasi may capture ako doon. Parang sugswang. Parang wala nang solution eh. O kasi obligado King G1 siya dito mga kamatsas. Kasi may Knight takes F3 ako, matchas ka agad eh. Buti na lang. Teka muna, analyze muna natin. Decline muna kita, pasensya ka na. Natuwa ako dito sa game na to, grabe. Kakaiyak tong game na to ah. Ang galing. Accurate siguro yung Bishop F5 ko. Analyze ko lang mga kamatya sa analyze natin. Bira yan, grabe. Hindi ko na sigurado yung nangyayari eh. Simulan natin sa analysis mga kamatsas ano. Hindi ko sure kasi dami na niya nakainapon sa akin. In-apply ko lang yung Kasparov pattern of attack, counter attack sa black. Ayun, nakakatuwa naman tong laro na to. Ubos yung pawns ko sa queen side eh. Binigay ng binigay. Ayun, B4. Asan ang nobility ko? Sige, hanapin natin yung nobility. Knight G6. Bookline pa rin to. C5. Ayun, nawala na. Dahil ang old line ay sabihin bookline pa, C5 dito, nawala na eh. Pero hindi ko po makita sa database kung nasan yung novelty. O hindi pinapakita dito, nawala na lang eh pag C5 eh. O maaaring ito pa rin. Knight F6, takes. Lamang talaga siya sa evaluation bar. Knight B2 yun, no? Strategic lilipat doon. So dito po nag-decide ako na i-exchange yung tore at to play G4. Kasi kaya naman ako nag-decide na capturein yun para yung queen malihis sa G4. Di niya makapture kasi sapat ang depensa ko. Na kapag ang queen niya nasa D1, hindi ko pwedeng itira ng G4, kakapturein lang. Kailangan ko pa ng buwelo ng H5 G4. Pero since nag-Knight B2 na siya at napakabilis na po ng impact ng atake, kaya napilitan akong yung ganitong diskarte para maka G4. Para may G3 sacrifice kagad. Pero napakabilis ng kanyang ginawa nag Queen A7 kagad. G3. Ayan, hindi naman ito bago mga kamatsas Typical to, ginagawa ni Kasparov talaga yan dati. Nag-sacrifice yan, capture. Pakita ko lang din po sa inyo ng kaunti, ano ba ang purpose pag pinagka-capture yan at mapili ng puti na dyan kumapture. Magda-Knight H5 kasi na dito kitang-kita ang lamang ng black. Ayan halimbawa mag-Bishop F2 ulit, magku-Queen G5. Ayun tapos may Knight F4. Sari-saring atake ang aabuti ng puti dyan mga kamatsas. Kaya yan po ang aking gustong ma-share sa inyo. Ano idea ng G3 sacrifice? Kitang-kita sa evaluation bar.
Ayan, hindi nyo pala makita yung evaluation bar mga kamatsas. I-adjust ko lang po yung board ko. Pasensya na po. Adjust ko lang ng konti para makita nyo yung evaluation bar. Yun. Para at least may matanaw kayo na evaluation bar. Okay. Ayan o, lamang na lamang ang block dito eh. Ayun. Kaya, dito ay ang ginawa niya, kumapture siya sa B6. Pag capture muna ako doon. Na ang purpose, pag nag-king takes, mas mapapadali. Kasi lutang yung king nakalabas, exposed. Kaya ginawa niya nag-king H1 muna. Ang tawag po dito ay paggamit ng pawn ng kalaban or pawn ko as an umbrella. So umbrella technique yung ginamit niya. Ipinayong niya muna yung sarili kong pawn para hindi muna ma-expose yung king niya. Tumago muna. Naobliga naman ako mag-queen E8. Knight C4. Ayan. Buti nakita ko tong idea na to na Knight H4. Ayan. Oh. Pero lamang pa rin siya ng konti. Knight H4. Para talagang kinapture talaga. Oh. Ayun. Mali yung capture. Mali yung capture. Dapat daw ang correct play niya is Bishop F2. Ayan. Nakikita ko na yan kanina eh. Kung mapapansin nyo po dun sa game kanina na naituro ko rin yan, natatandaan ko. Tapos Knight X G2, ayun o, tama. O Knight X G2, capture sabay ano. Silipin ko nga to kasi hanggang Knight X G2 lang ako eh. Ay, oo. Magda-Knight, saka pala ka-capture ng pawn D6 dito. Ayun. Kasi ang idea ng aking Knight X G2, pag nag-King takes G2 kasi, may Queen G6 check na dito, mali yung capture eh. Ayan o, talo kagad ang na-imagine ko na to eh. Alam ba, mag-king H1 may ganun eh. Ayun oh. May iwan yung king na may matcha sa G2. At kung ka-capture naman sa H2, magku-queen H5 check. Ayan, ito yung hindi ko pa nakarkula. Halimbawa, mag-king G1, bishop H3. Ayun. Same idea. Queen G5, queen G6, may matcha sa G2. Ayan, paki-imagine nyo po. So, may ganyang paparating. Okay. Balik tayo mga kamatsas sa after Bishop F2, hindi pa tayo tapos sa analysis, pasensya na po ha. Yung Knight D6, yan muna, hindi ka-capturein yun, mali eh. So magku-Queen G6, ito yung tamang play na lamang ang puti. Rook takes, tapos D6. Ay, malalim din pala, malalim. Isa-sacrifice yung tore oh. Brilliant yung D6, grabe. Na halimbawa, kung capturing ko yung libreng, eto pa, isa. Naku po, napakabigat ng gagawin ng puti para makita yung correct play after Knight X G2. Mabigat. Baka hindi makita. Sobrang bigat. Pagka-sacrifice ng Knight, sacrifice uli ng Queen. Grabihan. Bakit? Pag kinapture to, capture. At pag gumanon, may Rook C1. Ay! Obligadong barahan, Bishop A6. Capture, Queen, takes, King F7, sabay capture. Doon pa lang ka-capture sa Knight. Grabe kalalim mga kamatsas. Grabe ganda. Mamaw. Mamaw naman yon. So, ibig sabihin po, after Knight H4 ko, balik tayo, Bishop F2 ang tamang tira. Na napadali siya, natakawan talaga sa pawn natin, Knight X D6. So, nag-Queen G6 ako, threatening matchas. Rook F2 dito, napatagal ako, mga kamatchas, diba? Lamang na lamang ako sa oras dito, pero nagahul pa ako. Malaon sa kanya. Rook F2, depensa. Nagtatalo isip ko kung Knight H5. Ay, Knight H5 ang tamang tira. Hindi ko na naman tinamaan yung tira. Oh. Nagtalo isip ko, Knight H5 ba o ito? Kasi, ito ginawa ko, ano kaya to? Ano kaya evaluation ito? Pwede pa rin pala kaso, equalize, Bishop F1. Equal lang. Teka muna mga kamatsas, ito yung gusto ko nang itira kanina talaga. Nagmamadali na ako dito. Kaso bigla ako nasulyapan to. Okay na sana eh. Ha? Wala rin pala. Ay, oo. Tinapos na naman ako. Yun, kulang pa ako sa ganun talaga. Oh. Oo nga, kinapos ako dito. Capture. Ganun lang pala. Ganun pa rin pala concept. Matchas pa rin. Halimbawa, King G1.
Knight HF5. Atake na sa Reyna. May matchas dun sa H1. Ang bilis pala talaga. Kasi mga kamatsas, ang naisip ko talaga dito kaya hindi ko ginawa yan. Kaya hindi ko ginawa yan. May ganon. Na threat yung Knight. Hindi ko nakita yung check sabay Queen H6. Pambira. Yan, ito lang nasa isip ko talaga na nakita ko may Knight C8. Na hindi ko pwedeng capturein yung Queen. Capture double. Makukuha pa rin ng Queen ko. Yan lang ang nasa isip ko na hindi ko naman pwedeng capturein yung Knight. May check. Kuha pa rin ng Torre ko. Ayun. Pero, winning pa rin ng Black. Winning pa rin. Ang tira ito. Naku po, grabe ka mawalalim. Grabe. Yan po ang King Sinjan. Sobrang lalim. May ganun pa pala. Knight H5. Oo nga no. Pag kinain yung Knight, may check. Grabe ka broad nitong laban na to. Check, ganon. Queen H1, matchas. Grabe, nalito na rin yung Chinese na kalaro natin. Nalito na rin. Sobrang lalim no. Teka lang, naglalag na po ako. I-refresh ko lang naglalag na ako Ayun, naglalag na ako. Ulitin ko na lang naglalag na ako. Sarap ng pati yung computer. Naglalag sa lalim Saan na ba ako? G4, 27. Ulitin natin mga kamatsas Naglag yung computer sa sobrang lalim ng position ba naman? Ayun Nag-bishop H3 ako. Knight H5 pala, mabilis. Tuloy ko lang mga kamatsas ito yung nakita ko. Tama pa rin pala yan. Knight G3 check muna. Capture, sabay dito. Capture dito. Knight HF5. Ayun. Ngayon, ang tanong, pag kinapture kasi matchas, di ba? Dun sa H1. Paano kung mag-Queen E6 check? Paano kung chumek muna? King H8, wala pa rin pala. Sugswang pa rin. O, di takbo na natin yung King kasi may check sa H-file. May matchas diretso. Dito pa rin. Paano kung iganon natin para may tatakbuhan na yung King doon? Pag check, may tatakbuhan sa F2. Yun, ang mga binibiling tira. Ito na naman tayo sa binibili. Takbo na natin, no choice Sa takot, kailangan magtatakbo. Ayun, ito malalim. Ito yung positional attack na kailangan lalim na rin pala. Malalim. Paano kung gumanon? Iligaw sa sa matchas. Knight takes E4, King G1, Queen takes H3, capture, Rook G8 check, ganon, Knight G3 check. Teka muna, may check kasi pag dito, may Rook G2, King H1, matchas. Kasi pag pumunta dyan, may ganon matchas. Grabe, swabe. Swabacious. Naglalag talaga yung computer, Bakit ka naglalag? Naglalag talaga siya Pagtsagaan na natin, mga kamatsas, di niya kinakaya yung lalim ng position talaga. Check. Dito, Knight E takes F1. Ayun. Takes, King H1, Knight G3, check ulit, King H2. Tapos, saka ka-capture. Ayun. Overwhelming pieces advantage after a series of aggressive attack and variations. Grabe! Woo! Ganda naman. Napakamalaman naman ng Knight H5 na yon. So, na-miss ko po, Ang ginawa ko, Bishop H3. So, dito, yung sacrifice na to, obviously, di niya pwedeng capture may matchas doon Okay? Kaya ginawa niya is Bishop F1. Ang bilis niya nga tinira Parang expected niya Ayan, tinuloy ko pa rin, Knight H5. So, threat ko yung hanging knight niya sa D6. Yun ang di niya nakita. Pang-equalize. Yun ang hindi niya nakita. Pang-equalize sana. King takes H2. Yan sana. Yan sana. Di niya nakita kaso wala Napaka na rin kasi bitin-bitin Parang pag kinapture parang may mga gulo-gulo sa isip na may mga check-check Pero yan ang accurate. Tapos ang gagawin kong play na dapat pero hindi ko pa alam kung makukuha ko to sa sobrang tindi. Knight G3. Grabe, hindi ka capturing yung knight but to play Knight G3. Tapos ang gagawin po, accurate play is King G1. Nakakalugaw ng isip. Nakakalugaw ng isip talaga. Wait lang mga kamatyas teka muna. Linawin natin. Pag kinapture ng pawn ng bishop, may knight takes F1.
So, hindi pwedeng capturing ng Torre may matcha sa G2. So, magkiking H1 yan. Magku-Queen G3. Bakit? Hanging yung knight. Capture dito. Grabe, lugaw talaga. Isip ko ngayon dito. Nakakalugaw. Ang gagawin niya is force move niya is Queen D7 to protect the H3. Malalim na mga kamatsas. Malalim. Pupunta dyan. Tapos ang gagawin is Knight E3. Ayun. So, winning pa rin ako pero hindi ko po sure no na talagang makukuha ko tong exact sequence by sequence of moves para masabing winning. Ayan no. Knight E3 para ma-disconnect yung bishop sa pagkakadepensa. Kalig. Sabi talaga, katuwa yung ganitong laro. Paano kung chumek dito? Check dito. Paano kung chumek dyan? Siyempre, kakainin na yan. Obligado na pong kainin yan kasi pag gumanito pa ako, ako pa mamamatsyas. Ayan ha, sa mga ibang beginners na tagapanood natin, hindi naman lahat beginners pero gusto ko lang po ipakita na may ganyang pattern. Kaya, dapat talaga after check, capturing kagad yan. So, capture, may takes ba doon? Dito, kasi inaalala ko may check din siya sa ilalim eh. Ay, oo. Hindi ko napansin yan. May gano'n na palang kabilis. Obligado ang capturing ng Torre, tapos may Queen G2 matchas. Ay, nako. Lugaw ang isip. Ang lalim pala ng palitan. So, ibig sabihin po, after Knight H5 ko kanina, dapat capturing yung King, yung pawn sa H2. Pero, dahil gulong-gulo na rin po isipan niya, nag-Knight F5 na rin. So, medyo confused na rin siya sa tindi ng load ng lalim eh. Ay, hindi ko pa rin tinamaan talaga. Knight ang tamang pang-capture? Base sa computer, knight. Bakit bishop takes? Ano meron? Ha? Bumaba ng konti. Okay. Bishop takes kasi the only chance to survive sa puti is to play knight E2 para ma-prevent yung knight G3. Pero, mangyari, nagpakain ng knight, napakasakit naman yun para pabayaan mo lang na parang napitasan ka lang ng isang knight. Psychological din eh. Siyempre, tendency niyan, kakapture talaga yan eh. Diba? Yun nga lang, once na makatungtong yung knight ko sa G3, tapos na. Capture and, ano ginawa ko dito? Queen H5. Ayun. Pag Queen H5 kasi, hindi ko pa nga alam eh. Hindi ko pa alam na, ano na ako eh, nasugsuwang na pala siya. Hindi ko pa napansin kasi ang alam ko King G1 lagi ko natatanaw aalis ang Torre may ano doon may punta wala na pala pagka Queen H5 sugswang ibig sabihin po any move for white is totally losing na so King G1 may Knight takes F3 kasi ako na kapag kinapture ng Torre tipong may takas ang King doon may check ako ganon may ganon matchas. Yan. At pag kinapture naman ng pawn, may ganon. Matchas pa rin. Grabe, no? Na-miss ko si Kasparov. Yung mga Kasparov ideas, ganito yun eh. Wala na talaga. Wala na. Kasi pag Torre inalis eh, somewhere, may Knight takes F3, double, matchas talaga. Di makababa, may Knight. Grabe. Chamba ulit. Buti na lang nagbasa tayo ng mga libro ni Kasparov nung araw. Ganyan idea ni Kasparov sa King's Indian against classical variation eh. Natuto tayo ng konti sa mga kasi kung hindi pinakita ni Kasparov doon nung araw, mahirap kapain kung paanong play ang gagawin mo sa black. Mahirap. Kaya malaking tulong si Kasparov sa development ng chess theory. Totoo lang mga kamatsas. Yung chess theory ni Kasparov grabe. So Queen H5. So, pero ang tamang tira pala is Knight H5, ano? Yan pala. Para talaga kung mag-Knight E2 pa, may diretso doon. Pag kinapture ito, ganun pa rin ba? Oo, ganun pa rin. Knight G3, capture. Tapos Bishop takes. So, malinis pa rin. Paano kung gumanon? Oo, matchas pa rin. May diretso pa rin eh. May diretso pa rin Queen H5. Okay, ganun pa rin. Wala pa rin pala. Kahit itakbo yung Torre. Check, capture, matchas pa rin. Ganun pa rin pala. Okay po mga kamatsas, sana po natuto kayo dito sa wonderful King's Indian Battle inspired by
world champion, former world champion, and sinasabi nilang the greatest of all time, Garry Kasparov of Russia. Ayan, yan ang in-apply nating pattern. So, kung gusto nyo pong, kung kayo ay mga Kings Indian player against D4, you want aggressive and more colorful defense against D4, Kings Indian po ang may recommend ko. No? Benko, Budapest, Benko, Benoni. No? Yung Budapest, iba yun. Benoni pala. Ay, yan ang mga ganun, mga Granfeld, yan, mga Kasparov defenses against D4. Ganda, mga kamatsas. So, inspired ako dyan, kaya ako naging Indian eh. So, kaya nakachamba tayo sa Chinese player na ramdam ko sa kanya malakas eh. Nakaporma lang talaga tayo mga kamatsas. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.